Yo, what's up? What's um, up? what's up? Kumusta mga kausapan, no? Welcome to another episode ng ating Tamang Usapan, Usapang May Tama podcast, no? And today, meron tayong pag-uusapan. Babalik tayo dun sa matagal na nating hindi na retake na topic or theme or series rather Yeah. na usapang philosopher o usapang thinker, no? So, before natin i-present sino ba ang pag-uusapan natin ngayon, mag-present muna tayo ng sarili natin. At Tama. ako po si Lennon. Ako naman po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang ay tama. Yan. Parang alive na alive ka ngayon, pare. Parang iba yung Alive. format. Iba yung format mo ngayon. Parang Gen Z. Oo, kasi si Russell po ang nag-prepare ng episode na ito at si Russell po ay ang heart niya ay para sa mga Gen Z. Dahil Yes. siya ang may mga estudyanteng Gen Z. Oo nga ang mga students, ayun, during the airing ng episode na to, nagtuturo na ako. So ayun, ano ba meron ngayon usapang philosopher at commitment namin to ni Leno actually isa to sa original intent ng Tamang Usapan na mag-introduce ng kung hindi key concept, key thinker. And sino pa ba ang mas dadakila sa isang philosopher na patuloy na sinasite ng other philosophers all throughout history, even until now, he remains relevant. And isa pa nga sikat na philosopher, ang sabi niya, ang pangalan niya ay Alfred North Whitehead. Sabi niya, everything is just a footnote to Plato. So yes, pag-uusapan natin ngayon ng OG, original Jeans. Godfather. OG. Original, ano ba yan? Geisteswissenschaftler. OG philosopher na si Plato. And ang goal natin today, syempre, para sa mga students ko na makikinig dito. Joke lang. Syempre sa mga kaibigan natin na nakikinig, introduce muna natin sino si Plato. No? Ano yung context ng time na nabuhay si Plato. Then, ano yung key points ng kanyang philosophy. And kung bakit relevant pa rin ba si Plato sa panahon na to ng TikTok, ng ChatGPT, ng mga tawag ng kalikasan, at yung mga culture natin ng marites, ng cancel culture, ng culture ng grind lang ng grind. So let's go! Yan. Sige, Pads, simulan mo. Sino ba si Plato o sa Tagalog or Spanish, si Platon? Platon hindi Plato kasi yung iba Plato yung tawag kala mo kaipinggan Si Plato, so one of the greatest Greek philosophers, ancient Greek philosophers. Si Plato ay pinanganak between 428 and 423 BC. So BC, before Christ pa, into an aristocratic and influential Athenian family. So Athens sila. Remember this time, Greece was a collection of city-states. And Athens ay known to be a city-state where they are more intellectual. Like for example, their rivals in Sparta, if you remember yung movie na 300, na they are very panggera, pang warriors nila. Yung kanilang tradition. Pero ito sa Athens,
So they are more on the side of erudition, of course, because they are dedicated to the goddess Athena. Kaya nga Athens, Athena, the goddess of wisdom. Kaya they are really there. Plato, through his mother Perixione, was a descendant of Solon, no? The statesman credited with laying the foundations of Athenian democracy. Solon, kaya nga yun yung term natin sa at least sa dyaryo, di ba? Minsan mababasa mo. Solon says ganyan, no? Meaning is politician, no? So Solon. There is an apocryphal story that Plato is a nickname and that his birth name was Aristocles, meaning best reputation. Pero ito ay regarded widely as false by modern scholarship, no? Now, Plato had two brothers, Glaucon and Edemantus, both of whom appear in his book The Republic, and also sister Potone and the half-brother Antiphon. Di ba? Kala mo ano lang pang Liturgy of the Hours. During Plato's childhood, Athens was involved in what is called now in history as the Peloponnesian War, the Yeah. war between Athens and Sparta. So naka-affect din yun sa kanyang paglaki. His older brothers Adeimantus and Glaucon distinguished themselves at the Battle of Megara in 409 BC. However, despite the war, si Plato at yung kanyang mga kapatid, like all male citizens of Athens, received a traditional education sa gym, sa gymnastics, no? At sa music. Napaka-importante nun para sa mga Griego na ang pag-aaral ay hindi lang erudition na intellectual lang. Kailangan mayroon ding physical. Kaya yung gymnastics is very important. Kaya kahit nagrereklamo tayo bakit may PE, galing yan sa mga sa mga Griego, no, na dapat holistic yung education. According to ancient writers, there was a tradition na ang favorite na ginagawa o pastime ni Plato nung siya ay bata-bata pa ay poetry, no? He wrote poems and afterwards was lyric poems, tragedies, no? Pero he later on abandoned it when he met his teacher, no? Very important din. Although this teacher of his never really wrote anything himself. Pero Plato immortalized the teachings of this teacher because he was almost always the protagonist of the books of Plato or the dialogues of Plato. Yun yung tama. Si Socrates. No? Si Socrates. So Socrates was influential to Plato in his turn from poetry, from lyricism to philosophy. No? So imagine, ang teacher niya ay si Socrates. Tapos if we go on, may ano yan parang apostolic succession yan. You have Socrates teaching Plato. Plato, in turn, taught another philosopher, another great philosopher na maybe we can have another episode balang araw, Aristotle, no? Aristotle. At these two can be seen as two separate worlds, no? While Plato is more of the ideal, mas idealistic siya. We will see later on sa discussion during this episode. Aristotle is more realistic, no? Kaya sa Vatican, actually, mayroon dong painting na malaki, no? Yung The School of Athens ang title. So sa gitna nun, nandun si Plato at si Aristotle. Si Plato, medyo nakalutang ng konti yung kanyang paa, hindi nagtatouch sa ground. Si Aristotle, nakatouch sa ground. Yun yung kanilang distinction. Now, Aristotle himself, aside from being a great philosopher, was also the teacher of another great person, no? Alexander the Great, no? The conqueror of almost all of the Greek world until Persia, until almost India, no? So very important person. So now we see here yung pagtatahi
kasaysayan dito sa mga great figures of history, no? So, yung ibang detalye makukuha nyo sa Facebook ni Plato. Sa Pero, Facebook. ang point lang naman doon sa thank you Pads kasi napaka-comprehensive nung sketch, no, kahit paano to provide us nung clear na background ni Plato as he was, no, as the person Plato. Pero yung topic natin ngayon, we will be delving doon sa kanyang key philosophies niya, yung thoughts niya. Pero just a fun fact, merong magtatanong sa inyo, nabasa ko lang din to bakit sa Athens o bakit sa mga Greeks sinilang ang philosophy? Simple lang ang sagot pero profound. Yun ay dahil ang mga Athenians ay walang priestly clan. Kasi lahat yan magkakasabay. Egyptians, Hebrews, everything, everyone, and everything. Pero ang Athens lang ang walang priestly clan. That's why dyan sumilang yung free thinking. Tapos yung yung word na philosophy, wala pa yan until Pythagoras. Pero we will never know. Kasi yung nag-introduce din talaga kay Pythagoras ay si Aristotle. So we were able to learn about the other ancient philosophers because of Aristotle dun sa kanyang books. And yun nga, nabanggit na ni Lennon na Plato was taught by no other than Socrates himself. And sa classical world or sa classical era, when we speak of philosophy in the classical time, yan yung triumvirate na tinatawag sila. Legendary trio kumbaga. Si Socrates, si Plato, at si Aristotle. So, nabanggit na rin, nagpahapyaw na rin si Lennon dun sa ano ba yung key concepts, yung key differences nila. The idealistic, and the realist, no? So, nung nasaksihan ni Plato yung rise ng mga thinkers, especially after the Peloponnesian War, nakita niya rin yung corruption kasi may time pa yan merong mapapansin ninyo sa mga interesado talaga after nitong topic na to. If you will engage at least sa internet kung paano magsulat si Plato, tapos babasahin nyo yung dialogues na parang si Socrates ay may kausap, no? Lagi silang dialogue, no? As dito natin may encounter yung tinatawag na inductive method, yung meiotics ni Socrates. Meiotics kasi meaning is to give birth. So, magtatanong yung teacher o yung dati kasi sophist nga sila Tapos until sabi ni Pythagoras, no, I'm a lover of wisdom, kaya naging philosophon, philosophy. Pero the point here, just to clear this point, yung time ng politics dati, meron kasing inintroduce, I believe it was Thrasymachus, na, si Gorgias. Sorry, tama. Si Thrasymachus pala. Yung relativism ng ethics, no? Kasi ang kay Thrasymachus, might makes right. So, kung mahina ka, walang justice for you. Kasi ang justice, ang magsiset niyan, yung conquerors, yung conquering na nation. Ito si Gorgias naman, yung after all of this, sabi ni Gorgias, hindi, nothing is true anymore. So, nag-fall si Gorgias naman sa skepticism. So, ito yung context ng society na grinapol ni Socrates. Kasi we only learn of Socrates because of Plato. Wala talaga siya sinulat kahit isang post-it. Walang sinulat si Socrates So, nung inintroduce siya ni Plato na ganito yung naging context,
na-improve. In-improve pa ni Plato. In-elevate na yung discourse ni Socrates. So, para mas mabigyan tayo ng hindi sobrang talon sa mga more like jargons o technical terms, merong inintroduce na very genius way si Plato in discussing what does it really mean to become learned o informed o free. So, dito sa allegory na to, yung kwento niya, dito in-encapsulate ni Plato yung philosophy niya. Yun yung tinatawag na allegory of the cave. So, sige, Pads, ano bang masasabi mo diyan? So, ang allegory of the cave, one of the most famous, no? Maybe if you have not heard of Plato yet, no? Maybe, just maybe, you have the idea of Plato through this story, no, yung allegory of the cave. Kasi it's a very simple story, but it is very symbolic, no? Malalim yung kanyang pinanguhugutan, kumbaga, no? So itong allegory of the cave na ito, matatagpuan natin to doon sa book 7 ng dialogue ni Plato na Republic o The Republic, the most famous of his dialogues, no? Doon, ang mga protagonista doon ay si Socrates, syempre. Laging si Socrates ang parang mouthpiece ni Plato sa kanyang mga dialogues. At yung kanyang kuya na si Glaucon, no? So nag-uusap sila. Yan ang lagi yung style ni Plato, katulad ng sabi ni Russell, no? Dialogue. So nag-uusap palagi. Yung unti-unti, yung tinatawag na Socratic method, unti-unting lumalabas yung katotohanan doon sa pagda-dialogue nila. Now, the allegory of the cave, it is an intent of Plato, no, to compare the effect of education and the lack of it on our nature, no? So doon sa allegory, sabi niya, the world is like people who have spent their entire lives, no, chained by their necks and their ankles sa loob ng isang cave. Tapos ang nakikita lang nila ay yung inner wall, no? Inner wall ng cave, and hindi nila nakikita yung sa likod. Yung nasa likod nila may liwanag. So, nandun yung liwanag. So, ang nakikita lang nila ay yung pader, yung pader ng cave, no? And kapag may dumaraan na kung ano man, yung shadows no na nakikreate dahil nga nasa likod nila yung liwanag. Tapos pag may dumaang, sabi ko may dumaang leon. Tapos makikita lang nila yung shadow. No? Dahil nga simula pa, nandun na sila, simula bata sila. They believe na yun na yun. Yun na yung buong yung buong reality, no, yung shadows sa wall. Kumbaga, yun lang alam nila. Wala na iba. All throughout their life, hindi nga nila alam kung ano yung itsura ng apoy. Kasi nga, nakaharap lang sila sa pader. Imagine niyo to yung nabutan nyo. Yung mga kaibigan namin na mga kaedad namin ni Lennon. Tapos mga nagsisimba kayo before. O yung, ewan ko pare, sa seminaryo kung naabutan nyo yung lumang yung tinatawag na overhead projector. Sa psychology namin sa Capuchin, meron pa nun eh. Yung acetate? Oo, yun. Walang yan. Tayo Yung sa simbahan dati, yung kanta, naka-acetate, tapos ilalapag doon, magpo-project doon sa yun yung kuya ng LCD projector ngayon. Pero imagine niyo, yun daw yung sabi ni Plato, yun ang typical na tao. Isang taong nakagapos yung leeg, nakagapos yung paa, katanikala, di ba? Bound by chains. At nakarap na sila sa pader. So kung ano lang yung dadaan doon, pag may hawak silang image, yung mga dumadaan, ay may hawak silang objects, pag yun ay nailawan ng apoy, yung shadow nun,
Yun lang ang nakikita ng tao na nakagapos. So, sabi niya, maraming tao ang ganito. Shadows lang ang nakikita. And marami, halos lahat. Kasi nga, he's also speaking of himself before he met Socrates How many of us, wala talagang alam sa kung ano ang tunay na mundo. But for some miracle, so he used this as the staging point of his philosophy. But for some miracle, one of them was able to break out of the chains. Yeah. One of them, nakawala. Lumuwag yung kanigala, nakawala siya, and lumabas siya sa cave. Pero hindi siya instant na mabilis. Kasi meron ding, sa loob niya, meron ding fear to really go out, to find out, kasi hindi niya alam what's waiting for him outside. And paglabas siya ng cave, nabigla pa siya. Na-stun siya. Kasi this is a different world. At nagulat siya na hindi lang pala yung apoy yung source ng ilaw, but rather merong sun. At doon niya nakita ang totoong reality, yung sunlight, yung sun, yung ilaw, yung araw. At doon niya nakita yung iba't ibang kulay, yung iba't ibang anyo, yung forms. So, yun. So, personal yun. Siyempre, may mga kasama pa siya. So, ano ba nangyari doon, boss? Di yun, di ba? Nakita na niya. Sabi niya, teka, ang ganda pala May kulay pala talaga yung mundo No? Pero hindi naman siya ganun ka egoistic na siya lang mag-enjoy nun. So we went back to the cave. And sabi niya sa mga kasama niya, uy, alam niyo ba, yung mga nakikita nating shadows, hindi pala yan talaga yung mga tunay na bagay. Shadows lang yan nung tunay na bagay na nandun sa likod. Tara, pakakawalan ko kayo para makita ninyo. And as usual in human history, kapag buong-buo na yung paniniwala mo, hindi ka maniniwala. If he himself, the man himself, had to convince himself to go out, kaya nga meron yung fear from the inside, what more yung mga kasama niya, so hindi sila naniwala, sabi nila yan yung ang pinagsasabi mong liwanag, di ba? Ito yung totoo, itong nakikita natin ngayon, yung shadows, so mayroong ganung tension. Baga hindi, galing kay tatay yung apoy. So si tatay pa rin ang si tatay Best pa rin. shadow puppeteer ever. Oo. So, parang tayo lang din talaga. No? I mean, ako personally, I cannot really claim na madami akong alam Kasi yun din naman ang wisdom ni Socrates. The only thing that I know is I know nothing. So the more you know, the less you know. And it really makes a lot of sense kasi the more you know, the more you will understand na wala ko talagang alam. Kasi you continue to learn. And it humbles us. Pero yun nga, tama si Lennon. Yun din ang reaction sabi sa allegory ni Plato. Nung sinabi niya, no, there's something truer than all of this. Baliw ka, ati ka siguro. Parang ganun yung baka dilaw o pink yung nakita mong ilaw. Parang ganun ba? Pero yun nga that's the problem kasi kung ngayon, ano ba allegory of the cave natin? Kumbaga, social media. Feed ng screen ng cellphone at computer natin. Nakakita ka doon ng isang mama hinahabol ng itak. Kawawa naman yung hinahabol. Hindi mo alam, ang backstory nun, may krimen pala siyang ginawa. Kasi hinahabol. So, di ba? Something like that. So, Plato is just telling, ang dami sa atin, kumbaga, it's normal, it's not a sin, na nung lumalaki tayo, wala tayong alam.
Pero ang kasalanan doon, the sin that we will have, kapag the opportunity to learn has presented itself, hindi tayo yung tumatanggi. That makes us truly ignorant. Kasi yun yung ng allegory of the cave. Pero, kwento lang ba to? So, short story lang ba to? No. This is actually a staging point for Plato to introduce his philosophy. And let's start first kasi yung allegory of the cave actually, more like metaphysics yun. Kasi lahat yun, actually kung nasubaybayan niyo yung kwento namin ni Lennon doon, although kahit gaano kami kasabog magkwento, lahat ng points and characters, yung points, yung faces, lahat yan may symbol. Kasi lahat yan ay actually main points ng philosophy ni Plato. Pero start muna tayo sa tinatawag na theory of knowledge, yung epistemology. How can we truly know that we know something? No? So, ano ba ang epistemology for Plato? No? Sabi ni Plato, hindi lahat ng alam natin, lahat ng nasa mind natin ay knowledge, no? Kasi yung iba, opinion. And ito basic natin to pinag-aralan simula ng mga elementary tayo. Na ang opinion ay hindi equivalent ng fact, no? Hindi siya equivalent ng knowledge. Opinion is something personal, no? Na ideally should be informed of knowledge, no? So knowledge o episteme, no? Doon ang galing epistemology. Episteme logos, no? So the study, the wisdom of episteme, no? Of knowledge itself, no? Yung tunay na episteme, yung tunay na kaalaman ay galing sa tinatawag ni Plato na eternal truths, no? Kumbaga, katulad, babalik tayo, again, sabi nga ni Russell, the allegory of the cave is very important to understand the whole corpus of Plato's philosophy. No? So, if babalikan natin yung allegory of the cave, ibig sabihin, yung knowledge, yung eternal truths na kung saan nanggagaling yung knowledge, yun, yung tunay na mundo dun sa labas, yung tunay na puno, yung tunay na kahoy, no? Hindi yung nakikita lang nilang shadows, hindi yon. Yun yung eternal truths, no? Pagka dumating yun sa'yo, galing dun sa eternal truths from outside and you receive it, no? Na-internalize mo, yun yung knowledge, no? Yung episteme. Kaya ang epistemology, ang pinaka talagang concern niya, it seems na parang ang gulo naman, parang para saan, di ba? Ang epistemology, simple lang naman ang niya ang tanong niya paano tayo makakasigurado na yung alam natin ay totoo? No? Na yung saan alam galing natin, yung alam natin? saan galing yun? Oo, yun. At sabi ni Plato, yun ay galing dun sa eternal truths. Yan. Yung eternal truths dito, so sige, since, tuloy-tuloy naman na to sa metaphysics. Balik tayo sa allegory of the cave, no? Kapag sinabi natin allegory, paghalin tulad, parang ganito yan. Yan yung allegory. Parang allegorical, di ba, kapag sa English. Sabi doon, ang buhay natin, ang normal na buhay natin, tayo ay nakagapos at nakaharap lang sa pader. No? So yun yung unang symbol. Ang unang symbol ay merong isang world, no? Yung mundong kinasanayan natin ay yun yung world na alam lang natin. Yan yung ano ba yan? Material world or yung changing world. Yan yung world of change. Magkakagulo kasi tayo kapag talagang matatawa kayo dito sa usapang ito kasi kung maalala ninyo yung ating Nicene Creed, madadama yun dito. Yung Nicene Creed episode natin, tapos yung episode natin kay St. Augustine. Why? Kasi Platonic yung foundation nun ng philosophy niya. Pero bakit ko nasabing yung Nicene Creed? No? Para kay Plato, yung knowledge natin
ay innate. So tayo daw, may alam na tayo. Ang trabaho lang natin, i-activate yun. So, ginamit niya yung word. Doon natin unang na-encounter yung word na ginamit natin sa Nicene Creed, demiurge. So, para maging organized, sige, balik muna tayo sa allegory of the cave. Yung mga nakagapos at nakaharap sa pader, yun ay isang world yun. Yung lumaya na at lumabas dun sa cave, it's another world. Yun yung world of ideas o yung world of forms. Ang ibig sabihin kasi nun, yung mga nandito sa changing world, sa destructible world, limited ang alam nila. Shadow lang ang nakikita nila. Kahit makita nila yung actual object, hindi pa rin. Kasi ilaw lang ng apoy yung nag-i-illuminate doon. Para kay Plato, tayo daw, bago tayo naging part ng changing world, ng physical world, tayo ay mga demiurge. Palutang-lutang lang daw tayo sa world of ideas. And yung world of ideas is eternally illuminated by the sun. Yung sun na yon, yun yung absolute. Yun yung ultimate. Yun yung liwanag ng lahat ng liwanag. And of course, knowing St. Augustine, you know who is that. So, that's God. No. Pero for Plato, yun. So, para sa kanya, kahit tayo, hindi tayo totoo. No? So, yung picture ni Russell, yung picture ni Lennon, yun yung shadow. Tapos si Russell na nandito, si Lennon na nandito, hindi pa rin ito. Conjecture ito eh. So, ito ay mga, vessels. Ang tunay na Russell, ang tunay na Lennon daw, nandun. Sa world of forms, sa world of ideas, meron talaga doon, hindi natin alam kung talaga yung tunay na itsura ng Russell. Kung anong itsura ng tunay na Lennon. And ang tanging being na capable lang malaman yung pinakakabuuan ng Russell at ng Lennon ay yung sun. Yung idea of the ideas. So, the form of all forms, yun yung ganong kabangis si Plato. Bigyan ko to ng isa pang backgrounder kung bakit naging ganito ka-problematic or complicated yung philosophy niya. Before sila dumating sa mundo, according to Aristotle, meron ng dalawang malaking school ng thought na nag-aaway forever and ever and ever. Amen. Yun ay si Heraclitus, yung narinig nyo nagsabi na you cannot step on the same river twice. Si Heraclitus yun. Kasi sabi niya, change, the only constant in this world is change. So si Heraclitus yun. So everything changes. Kaya nga daw, everything is made out of fire. Kasi fire is dynamic. Hindi siya, nakita mo siya ngayong segundo, the next second, hindi na siya yung gano'ng itsura. So, everything is changing. Everything is destructible. Yun yung world of yung us, our physical world. Ngayon, ang kumontra doon ay yung tinatawag na si Parmenides. Si Parmenides, siya naman yung nagsasabi na everything is one. So, there's no such thing as movement. There's no change kasi everything is all under that one being. Again, hindi siya, mahirap siyang i-conceive given our Catholic or Christian background. Pero for them, it's just one. Parang ganun ba, no? Movement is just impossible. Change is just impossible because everything is just constant and absolute. Yan. Ayan, nagkaroon ng at saka nyo, problem of universals. Kailangan nyo na kaming bayaran. Bakit? Para mag-aral kami kasi hindi namin alam yun. Anyway, bakit ko to sinasabi? Kasi yun yung ganun ang revolutionary philosophy ni Plato. For the longest time, magkaaway yung schools na yun. In a way,
si Plato yung nag-reconcile doon sa dalawa. Kaya sabi niya, no, wala talagang away. Sabi niya, yung sinasabi ni Heraclitus, ito yun, tayo yun, yung mundo natin dito. But there is still something out there. Kaya si Plato, he provided for the doctrine of the soul. Di ba? Kasi beyond this, there's something else out there. And we don't know, but there is. Kaya sabi niya, pag lumabas ka ng cave, no, meron doon. Kaya yung tunay na Russell, yung tunay na Lennon, nandoon sa world of ideas, hindi natin lang kung ano tsura niya. And only the Son, that the one, yung the one ni Parmenides, yun yung absolute. So, grabe, no? Alain yun. So, ano yung way for us to know? Para kay Plato, yun yung tinatawag na anamnesis. Sige pa, ano ba yung anamnesis? Anamnesis, ang alam ko lang na anamnesis sa Cristo Egonitayo. Sa filosofiya ni Plato, no, anamnesis refers to the theory that knowledge is innate, yun nga nasabi na ni Russell. So, hindi siya yung sinabi ng mga later philosophers ng ay tabula rasa, no? Blank slate daw ang utak ng tao. So, pagka panganak mo, nung baby ka pa, wala ka pa talagang alam. So, unti-unti kang natututo sa mundo. Pero sabi ni Plato, hindi. Meron na. Nandiyan na yung knowledge. Ang kailangan mo na lang gisingin, no? So, essentially, learning is a process of recollecting. Anamnesis is to recollect, no? To recollect what the soul already knows from a previous existence before being embodied. Yung sinasabi ni Russell kanina na yung lumulutang-lutang na demiurge doon sa tinatawag na world of forms, no, or the world of ideas, no? So, in a way, ganun yung yung acquiring of knowledge. Hindi ka natututo sa nakikita mo, rather inaalala mo yung alam mo na kasi quote unquote nakita mo na doon sa world of forms, no? So, medyo mahirap siyang unawain, sikmurain, pero ang pinaka-importante dito, ang sinasabi ni Plato, yung original nandoon sa hindi natin nakikita. Hindi itong nakikita natin. Kaya nga rin, more than just epistemology, pag pupunta tayo sa aesthetics, si Plato ay hindi fan ng visual arts. Kasi sabi niya, yan ay copy. Mimesis. Copy. Kumbaga ginaya lang. Photocopy na yan, pangalawang Xerox na yan. So malabo life na. Life imitates art, parang ganun. Art imitates life pala, parang... Art imitates life, yun yung ni Plato. No? So, ang pinakapunto natin dito sa part na to ng epistemology is that for Plato, the knowledge is innate and the way we acquire knowledge is through anamnesis, no? Sa pag-alaala. Kaya nga, sabi niya, matuto tayong maalala ang mga forms na yun. Dahil sa totoo lang, alam na ng ating soul dati pa, no? Nalimutan lang natin nung tayo ay nag-incarnate, no? Nagkaroon ng tao tayo. Makikita mo na dito yung dualism, di ba? Ng material at ng spiritual. Or, again, in Plato's term, forms or ideas and the changing world or the material na makaka-apekto dito sa susunod nating segment sa metaphysics. Yeah, kaya pag mga nagsasabi na inimbento lang ng simbahan yan, no, Plato has already reflected on this, and kaya ganun ka legendary si Plato. Ngayon, usually suggestment kami, 'di ba, sa mga unang seasons namin. Pero before we proceed, hit us sa comments or sa PM, yung mga especially sa mga new listeners namin. Meron akong tanong. Kung tayo ba ay baby, meron na ba tayo talagang potential to learn about color and music? Oh, nice yan. Kasi yan ang exercise pag pinag-uusapan yung Plato, rationalism versus empiricism. So,
tayo bang mga tao, nung bagong panganak tayo, may potential, hindi naman sinabing may alam na tayo. May potential na ba tayo na malaman ang kulay at ang tunog? Kasi yun ang mga dyan, exercises sa philo. Kasi halimbawa, ang bulag ba ay may notion ng kulay? At ang bingi ba ay may concept ng music? Walang maling sagot. Don't worry. Hindi rin kami magko-comment back kasi hindi rin namin alam yung Okay sagot. pala na mag-ano tayo, no? Yung mga, anong tawag dyan? Yung mga Pop mental quiz. gymnastics, mga, nakalimutan ko yung term eh. Yung parang yung trolley problem, yung mga, Yeah. nakalimutan ko yung term. So, yung metaphysics and epistemology ni Plato, unlike other philosophers nga, don't worry. May ma-encounter kayong philosopher na ipapakilala namin. Of course, kailangan namin pag-aralan kasi kahit papan. Na halos complicated and magkaiba yung track ng epistemology and metaphysics nila. Si Plato kasi, yung epistemology na nakasaksak sa metaphysics na actually. Kaya so nabanggit na ni Lennon kanina, so may dalawang worlds. Yung physical world, itong world, the changing world, tsaka yung immutable, yung tinatawag na intelligible world kasi hindi natin alam. So yun yung world of forms. Yun yung eternal, yung unchanging to address the problem of Parmenides. Na in there, everything is already perfect. Kaya yung Russell doon, yung tunay na Russell na nandun sa world of forms, world of ideas, wala nang ipe-perfect. Yun na, yun na yung final na form niya. Kaya hindi natin alam kung ano talaga itsura nun. Kung singwapo pa rin ba ng ngayon. Yeah. So yun, ano ba natin yan mas i-explain nun? Halimbawa, ikaw ano ba mo dyan? Maganda itong halimbawa na ito, natuwa ako dito. Kumbaga, sa love, may crush na pabago-bago. Kaya yung crush, iba sabi nila, ayan na lang daw. Some months lang daw ang ano. Tapos merong ideal love na hindi nakabase sa looks or feelings. Di ba? Ang lupit ng pang gano'n ni Russell ng preparation dito sa hotel. Pero yun, kasi nga yung idea is that metaphysics, no? Meta, beyond physis, beyond the world, no? Beyond the physical. So in a way, this is also the cosmovision, no? The cosmovision of Plato. Na ang importante ay hindi itong material world na magpe-perish kasi nga changeable to eh. It's a world of change eh. No? Ang importante ay yung ideal world, yung nasa world of forms, no? So kasi yun, hindi yung magbabago at yun ang concern mo doon hindi yung itsura. Hindi yung kung ano yung boses niya, hindi kung ano yung amoy niya, hindi yung senses. Ang importante doon yung mismong siya, yung nagpapasya sa siya, no? Yung nagpapa-Russell kay Russell, yung nagpapamesa sa mesa, yun yung ano sinasabi ni Plato, no? So sabi niya, beyond the color, yung mga yan, we will use now a scholastic term, no? Yung mga accidents lang yan. Hindi yan yung essence. Ang importante yung essence. At yung essence, nandun sa world of forms, no? Kaya nga rin, kay Plato, mas importante, well, it will be another topic pagdating na natin dun sa ethics, pero mas importante kay Plato, yung mga, yung philosophy, for example, no? The study, the search for knowledge, no? The search for wisdom, out of love for wisdom, no? More than the more practical things, no? Knowledge, for example, skills, no? For example, ikaw ay merchant, ikaw ay artisan, gumagawa ng sculptures, no? So, yun ay parang second class lang sa kanya na worthwhile, kumbaga, na aralin. Ang talagang kailangan mong aralin, itong mga hindi nakikita, kumbaga, no? Kaya philosophy, mag-aral ka ng virtues, mag-aral ka ng justice, mag-aral ka ng love, no? Mag-aral ka ng mathematics, no? Kasi mathematics, isang napakagandang halimbawa na mathematics, no? We have the symbols for numbers, but numbers do not exist in this
changing world. Numbers exist only in the world of ideas. No? Yeah, So yun wala ang kaya yung ito yung one. No? Wala. Ano ba yung nagpapa-one sa one? Hindi naman yung symbol mm, na may isang stick na ganyan eh. Kasi pwedeng maging iba yung symbol eh. dyan papasok yung kay Parmenides kasi nga sabi ay hindi pala si Parmenides, si Zeno yun eh. Zeno, Kasi may problem si Zeno. Ito naman, ito yung problem naman natin, problem number 2. Kung i-apply naman natin yung absolute, yung world of ideas na approach sa race, sa ano ba ang Tagalog ng race? karera. Karera. Sa karera daw ng koneho at ang pagong. Doon nagsimula yun, ibig sabihin. Pag pinauna mo ng ilang hakbang ang pagong bago ang koneho, sino ang panalo? Di ba koneho? Di ba? Dahil mabilis. Pero para kay Zeno, para dito sa unchanging na to, panalo yung pagong. Kasi yung time at saka space na na-occupy ng pagong, hindi na yun ma-occupy ng koneho. Nauna na siya. So kahit nakauna nakarating daw sa finish line yung koneho. Doon nga sa world of ideas, no? Kasi yung 1 and 2, before ka mag-2, ang daming numbers bago ang 2. May 1.1, 1.2, may 1.1, 1.1 million. Exactly. So, ganun yung din. Pero, yeah, since paano natin i-apply yan? Sabi ni Plato, yun din sa kanyang sikat na libro sa The Republic. So what? Ano ngayon? Sabi niya, ano na ngayon? So, one has to be, kung gusto daw natin na ang isang bayan ay maging maunlad o masagana, it all begins with the self. Kaya nga, yung epistemology and ethics na magkadikit yun. Kasi, ang expectation of Plato, once you embrace philosophy, once you embrace the love of wisdom, ang automatic na decision mo is to go out of the cave and to begin living the life of the mind. Kaya nga sabi niya doon, merong tripartite na hatian naman. So, kung sa metaphysics na may dual, dito naman ang tao daw ay nahati naman ng tatlo. So, di ba? Kasi sabi niya, ang tao, yan yung mirror ng society. Kasi the man is the microcosm of society. Kumbaga, yung man itself is a small society. So, kung magulo yung tao, magulo yung society. Pag orderly yung tao, orderly yung society. Yung sabi niya, may tatlong bagay na naghahati sa tao. So parang ano daw yun? Alam ko nakwento ko to sa isang episode eh. Siguro sa Augustine episode yun. Pero yung isang philosopher daw, nung naglalakad-lakad daw siya at pumasok siya sa Colosseum, nakakita siya ng tatlong klase ng tao sa Colosseum. Yung merchant, yung warrior, yung gladiator, tsaka yung tambay, yung philosopher. Si Philosopho Tasio. So sabi niya, ganun din, sabi ni Plato, ganun din sa loob ng isang tao. Meron dong merchant. Ano ba ang attitude ng isang merchant? It's the constant desire to gain. Kasi hindi ka merchant kung hindi mo gustong kumubra. Yun ang nagpapa-merchant sa merchant, kailangan niya kumubra. So para sa kanya, yun yung tinatawag na irascible appetite, the irascible soul. So, kumbaga sa atin yung tiyan, yung bituka natin, kain. Kasi kailangan ma-appease kailangan ma-satisfy, di ba? Then, you see the warrior in you. Ano ba yung warrior? Yung gladiator. Yan yung courage. Yan yung lagi naghahanap ng passion. Yan yung naghahanap ng gulo. Kailangan may passion ka eh. So, not necessarily away o gera, pero
yung notion ng isang warrior is there's always a struggle to face, di ba? And you are courageously facing it. Pero it's not, para kay Plato, hindi pa rin yun sapat kasi kung yun eh. Yun yung concupiscible soul. Kasi no matter how courageous you are, you can still commit mistakes. Tulad yan, last Sunday, may kilala ko eh. Hindi niya na carry yung galit niya. So, di ba? He can be violent. So, something like that. And the third one, yung philosopher, sa loob daw natin, that is the mind. That's reason. So, kung yung merchant is yung tiyan natin, yung bituka natin, yung warrior naman sa atin, yung puso natin, our emotions, our passions. Pero reason, or the mind, that's the philosopher in us. So, ang point niya doon, yung tripartite na yan, ang isang tao daw ay dapat ang driver ng 2 kabayo na chariot. Ang 2 kabayo daw dapat ay yung appetite at yung tawag niyang spirit. Pero yung spirit kasi dito baka confusing yung passions, yung emotions. So yung desire mo for pleasure at the same time yung irrational self mo na emotion-led, dapat siyang ginaguide ng mind. So imagine mo, applicable yun hanggang ngayon, di ba? So, ano ba point nun sa Republic? Merong pinopropose actually si Plato doon na model na ito yung ideal model ng society. Yeah, yun nga. Sabi nga ni Russell, naka-model actually para kay Plato. Naka-model yung ideal society sa ideal man. No? Kung yung tao ay paano siya magiging balanse, kailangan niya na ang charioteer, no, ang magmamando, ang kapitan, no, o captain o my captain. Ay yung kapitan ng kanyang barko dapat ay yung reason, no, para mahila pabalik kapag sumusobra na yung appetites at yung passions, no. So sabi niya sa The Republic, and remember, The Republic, ibig sabihin yan ay libro tungkol sa paggawa ng estado, no? Yan ay libro, yan ay idea ni Plato sa political theory. So sabi niya, to have an ideal state, an ideal republic, you have to model it doon sa partition ng human being, no? So ngayon nga, meron kang merchant class, no, ng appetite. You have the warriors, no, the very passionate types in the society, in the state. Pero kapag ka sila yung nilagay mo as head of state, pwedeng magbunga ng excess. No? So, kumbaga, kung i-apply mo lang yan. Kurakot at marahas. Marahas. Either kurakot o marahas. O either madaling mabili ng pera or madaling madala ng emosyon. No? So sabi niya, teka, ibig sabihin pala, itong dalawang to, hindi natin pwedeng tanggalin to sa society. Just like in man, hindi mo pwedeng tanggalin yung isa dun sa dalawang yon. Pero, kailangan maglagay ka ng head of state na reason. So, ang proposal ni Plato para sa isang ideal society, ideal state, ay yung ruler mo, yung tagapamuno mo, yung kapitan mo, ayun yung tawag niyang philosopher king. No? So, the philosopher... akala ko tatay. Oh, ano yun? Pre-passions. So, punta tayo dyan. Maganda yan. So, if you look, no, now, although mas later on, titingnan natin yung relevancy Plato in our present time, no? Pero just look at this. Now that we are talking about his ethical and political theory, just look at this. How do we refer to our leaders, no? There was a time na we call leaders as statesmen or as katulad for example ni Mabini, no, ang utak ng unang republika. We refer to them as well
intelligent people as, in a way, philosophers, although hindi natin sila tinatawag na philosophers, pero meron tayong sense na, kasi sila yung may alam para kontrolin ang estado, no? Para igabayan ang estado. And how do we address now our leaders? Some will call them affectionately, no? Father, no? Ama ng lipunan. So, mayroon na ngayong transfer from reason to passions. No? Yung passions na yung mas importante. And maybe there was also a time na ang nilagay natin as rulers ay mga merchants, no? Na yung nila, ang turing nila sa republika ay family business. business. So, ang galing din, makikita na natin yan, di ba? Meron ng masasabi si Plato sa kalagayan natin sa buhay natin ngayon mismo. Pero just going back, recapitulating, no? So sa ethics ni Plato, simple lang, ang mabuting tao ay yung tao na may justice. At ang justice ay nakakamit kung ang naghahari sa iyo ay yung iyong reason over your passions and your appetite. The same way sa political theory niya na ang isang estado, ang isang republika ay may justice kapag ang nagro-rule ay yung philosopher king at hindi merchants or warriors. Galing, no? Mind blown ba kayo? Nung unang napakinggan ko to, starstruck ako pare eh. Kasi naalala ko, mas magandang makinig noon kaysa basahin yung libro ni Copplestone. Oh. Kasi hindi man siya Old English, pero napaka-technical talaga nung approach. Mind you, si Father Frederick Copplestone, isa siyang Jesuit priest. Siya ay author ng rich volumes ng tinatawag na History of Philosophy. Mukha lang negative pakinggan yung pagkakwento, pero this man is a very brilliant mind of his time. Kinumpile na yung history ng philo mula sa pinakauna hanggang sa pinaka modern. Yes. Nung time niya. Ganun kabangi si Copplestone. Frederick Copplestone, SJ. No? Pero nga, grabe yung impact. Kasi even until now, akala natin bago yung, kaya nga di ba minsan sinasabi natin, lumang problema, different packaging. Same banana. So yeah. Same banana. Yung mga paborito ko sabihin dati. Yung relevant pa rin si Plato. Misinformation, fake news. Ano yan? Shadows yan. Cancel culture. Cave mindset yon. Kasi hindi ka naalis doon eh. Ang isang challenge nga lang din, yung mga lumabas, di ba? May kasabihan yung mga nakalabas na sa cave eh. Ang mga namulat na, kapag namulat ka na, kasalanan na ang pumikit. Pero also, it takes a philosopher king who truly knows what to say to invite yung mga warriors and merchants na naiwan sa loob ng caves. Hindi kasi matalino ako eh. Bobo kasi kayo eh. Every election time, every 3 years, lagi natin sinisisi sa mga botante. Hindi pwede. Alam na natin hindi nag-work yun. So, sa tingin ko, baka Plato must be telling us, teka, baka meron pang better way to communicate na paano sila invite umalis ng cave without insulting them and without them, kasi yung iba mas komportable na sila eh sa chains and then. So ayun, yeah, yung shadows ng LCD projector at yung cave mindset, diba? It makes Plato truly cancel culture. It really makes Plato even more relevant actually kung mapag-usapan natin siya ngayon, diba? Another relevance ni Plato, I think, is in education, no? Kasi, again, given his background as
an Athenian, no, na mayroong ang kanilang education ay holistic so physical and also intellectual. And then because of the influence of Socrates din, so nagkaroon siya talaga nung talagang love for wisdom, kaya philosophia talagang pure lang na gusto kong mag-aral kasi gusto kong mag-aral, hindi dahil sa iba pang ulterior motives. Tunay na pag-ibig, kumbaga. No? Now, information para kay Plato, rather, sa education para kay Plato, ang goal ng education ay formation, no? Hindi lang information, no? Hindi lang siya magmana o makatanggap ng mga doktrina, kumbaga, ng mga itinuro sa atin, na ang 1 plus 1 ay equals 2. No? Hindi lang siya kabisaduhin yung 1 plus 1 equals 2. Rather, to be formed so that you can really know why 1 plus 1 equals 2. No? And why is it relevant and how can you use it in your daily life, kumbaga. No? So, importante kay Plato is that yung formation, yung paglabas dun sa cave, no? So, hindi lang yung malaman mo na, itong May shadows, some... hindi ito totoo. Oo, yeah. Oo. That's true. Hindi lang yun. Ang gusto niya, yung malaman mo na kung bakit hindi yun totoo. Ibig sabihin, lumabas ka dun sa cave. And sadly, if I may be allowed to critique, no, our modern conception of education, especially sa Pilipinas. No? Pero maybe in a wider context din. No? Academe has, in a way, sorry for my our listeners, our friends na mga academicians, but I think you will also agree, no, na academe has, in a way, professionalized, no, quote unquote, kumbaga, na naging masyado tayong professional na ang goal na natin sa academe, sa parts ng mga academicians, sa mga teachers, ang goal natin, yung iba, trabaho, which is very important. Yung iba, to publish, produce, no? Very capitalistic to produce. Especially makikita mo yan sa mga talagang academicians na lagi kailangan mayroon silang published works kasi kinihingi ng university. Pagdating mo naman sa mga estudyante, ito mas chronically Filipino mindset to na. Mindset natin. Magka-college ka para magkatrabaho ka. Mag-aaral ka para magkatrabaho ka. Para later on, kumbaga babayaran mo yung ginastos sa iyo ng mga magulang mo at yung ginastos mo para sa later mong trabaho. Which is good. That is a noble act. Pero, pagka nireduce lang natin yung education as merely economic, no, na para lang makahanap ng trabaho, hindi na yun magiging formation. No? Hindi mo na ma-enjoy, kumbaga, yung education. Para na lang yun, sana 4 na taon pa titiisin ko, pwede na ako makapagtrabaho. Kumbaga, ganun yung magiging idea mo. Si Plato, ang sabi niya, no. You go to school, to the academy, kasi academy yung pangalan ng school niya. You go to school kasi... Oo nga pala, no? Academy kay Plato, Lyceum kay Aristotle. Lyceum kay Aristotle. Kaya... Kasi sinisip ko kung ano yung found ni Plato Tapos Ateneo, kanina ang Ateneo? Sa yun, sa Roma ata ang Ateneum. Kaya lahat yun dapat may da. Kaya da Ateneo, da Lyceum, da Academy. Anyways, lang yun. Excursus. Pero going back, education, ang importante sa education is formation rather than information. Masama ba information? Masama ba yung pagturing natin na economic, no, na para magkaroon ng trabaho? No. Kasi makakatulong talaga para sa teacher. Kailangan talaga niya ng makakain. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, mangiare antes de filosofare. No? So, eat before philosophizing. No? So, importante pa rin naman yon. Pero ang sinasabi lang ng Plato, no. Kailangan mong mag-focus. Ano ang mas importante? Yung nasa world of forms, hindi yung changing world. So, sa education, ang importante doon yung anamnesis. Nandun ka sa school para ma-activate ulit yung knowledge mo. No? Hindi dahil sa iba pang ulterior motives. Ano lang yun? Accidents lang yun. Grabe itong natin. Pag-uusap natin ngayon.
Tingin mo pre, kung kung buhay si Plato ngayon, baka nagpo-podcast, baka may podcast siguro si Plato, no? Kaya meron siyang subreddit. Ganyan talaga yung tamang usapan pre kasi dialogues eh. Oo. Formalized lang yung approach, syempre kasi, well, yung mga translators. Pero, ang style nga ni Socrates noon, syempre, may magcha-challenge kay Socrates. Sabihin niya, might makes right. Halimbawa lang. Tatanong niya muna, what is ganito? What is might? What is justice? Tapos, yung students na yung bibigyan ng chance to discover very revolutionary also yung pedagogical style. Tawag nila dito ay peripatetic method kasi naglalakad sila while doing this. Or somebody is talking, then the disciples or the students are gathered around the master. But we can, yung modern forms ito, nandyan yung podcasts. Mapapansin mo to yung mga talagang innately may philosophical inclination, not necessarily academic philosophy pero yung may love for wisdom, love for knowledge. Without the motivation and the enjoyment that they get is in the learning itself. And yun din yung message ko sa mga students ko na makikinig dito. Don't be afraid to explore, halughugin yung deep inner recesses ng utak ninyo to discover what is in there. Kasi madami. Yan sabi ni Plato, yung mga demiurge and yung ang daming ma-activate, but basta you sincerely approach and trust the process. So ayun, katapos tayo na isang napakagandang episode. Thank you sa inyo kasi kayo rin ang iniisip namin kung paano namin to gagawin. And we hope na kahit konti and kahit fundamentals lang, may na-share kami ni Lennon tungkol kay Plato. So may mga tanong na kanina. So pangatlong tanong dito ay, ano ang cave mo na kailangan mong i-face at eventually kailangan mong mind you ang isang wisdom na nakuha ko sa Allegory of the Cave, you appreciate still that you were once inside the cave. And it's not something na, cave mga bobo kayo kasi nasa cave kayo. No. You were once like them. No, kaya nga yung humility is also quite the virtue na inaano ni Plato and Socrates, of course. So, sinong philosopher naman ang pag-uusapan namin next episode, or sinong theologian, o kung anong specific na issues na gusto ninyong pag-usapan namin, please feel free. I-message kami or mag-comment kayo sa episode na to dyan sa comment box na ipoprovide ni Lennon sa baba. Of course, meron tayong website, tamangusapanpod.com. Yung ating Gmail, tamangusapanpodcast@gmail.com. Kung gusto nyo namang mas personal, pwede nyo kami message sa Facebook, sa Instagram. Meron din sariling pages ang Tamang Usapan doon. Thank you kasi patuloy na lumalawig yung, kaya kahit kami nare-review rin kami ni Lennon, and totoo rin pala. ang dami ko rin naalala ngayon. So napakalawak ng philo. Kaya enjoy natin ng sama-sama. Okay na ako. O siya, ayan na, alam na niya, nasabi na ni Russell ang lahat. So, kita-kits tayo sa next nating episode. At muli po, ako po si Lennon. At ako po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye!